Pilipinas handang makipagtulungan sa Interpol kung maglalabas ang ng arrest warrant sa drug war co-perpetrators. Ito, partner, ilinaw lang natin yung co-perpetrators sa madaling salita, kasabwat, no? Yan, para malinaw po sa ating tagapanood. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol kung maglalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senators Bongo, Ronald De La Rosa at iba pang dating opisyal na kinasasangkutan sa kontrobersyal na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Wala pa rin planong muling sumali ang bansa ang bansa sa ICC. Ayon sa Malacanang, binanggit ni Press Secretary Claire Castro na dapat harapin ng mga pinangalanang co-perpetrators ang mga kaso na may tapang at hindi tinatago ang kanilang sarili. Kasama sa mga kasong isinampa ang mataas na profile na pagpatay kay na dating Albuera Mayor Rolando Espinosa at Osamis Mayor Reynaldo Parohinog. Tanong mga partner, dapat bang harapin ng mga dating opisyal ang mga kaso sa ICC kahit na hindi muling miyembro ang Pilipinas o may karapatan silang ipaglaban ng kanilang depensa sa lokal na korte? Partner. Maliwanag naman, partner, eh. Dito pa lang sa katanungan, ang ganda na eh. Hindi na nga tayo membro ng ng ICC. Matagal na, partner, eh. Bakit ba nila ipinipilit na ang ICC pwedeng manghimasok sa jurisdiction sa ating bansa? Partner, walang karapatan ng ICC. Paano, partner, halimbawa lang ito. Pero partner, Hindi, pero partner, ang gobyerno, kung ano man ang magiging tugon nila, bagay nilinaw na dito na makikipagtulungan di umano sila sa Interpol, karapatan 'yan ng gobyerno, no? Pero karapatan din nito mga taong nasa listahan na tinatawag na co-perpetrator na ilaban dito sa lokal na korte sa ating bansa. Yung mga kasong aligasyon sa kanila. Kasi, partner, ang nilalaban naman ng gobyerno, nangyari ang krimen nung panahon daw na miyembro pa tayo sa ICC, sa Rome Statute ng ICC. So, nung kumalas tayo, ganun pa rin yun. Kaya lang, ang pinaninindigan natin dito is, halimbawa ganito yan, para kang miyembro ng isang kumpanya. O, di ba? May nangyari sa kumpanya na kasi sa PNP, partner, hindi na yung iba kaya nagre-resign sila, di ba? Nag-aalis sila. May nangyaring isang krimen sa kumpanya. Ngayon, hindi ka na konektado. Hindi ka na umalis ka na, nag-resign ka na. Pero nangyari doon, itutuloy pa nila yung investigasyon. Parang ganun ang pinapalabas nila. Pero dito magkaiba po, 'di ba? Pero partner, wala ka ba itutuloy para ituloy ko na? Sige, tuloy mo na. Okay. Ang tanong ni partner Buds, eto. Dapat bang harapin ng dating opisyal ang kaso sa ICC kahit na hindi muling membro ang Pilipinas o may karapatan silang ipaglaban ng kanilang depensa? Una ho, hindi ho tayo, ayoko ho kung magkomento. Batay lang ho sa akin aking nalalaman. Base po tayo doon po sa sinasabi po ng batas. Nung nakaraan kasi sinasabi nila na una, pag sinabi mo ng Pangulo na hindi na tayo makikipagtulungan. Sabi kasi ng Pangulo ng Pilipinas, hindi na tayo makikipagtulungan in anyways. Ibig sabihin nun, kahit anong pamamaraan, kahit saan pa idaan yan, hindi na po makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Ngayon, okay. Ang sabi ng Pangulo, ng gobyerno, ay teka, hindi naman ako nakipagtulungan sa ICC. Saan po kayo nakipagtulungan? Interpol. Ngayon, ang tanong dito, yung bang dala ng Interpol saan galing? Sa ICC. Doon sa ICC na kung saan hindi mo na kinikilala. Dahil kumbaga ito, sinegway mo lang na kilalanin natin ang Interpol. Yung Interpol kinikilala natin. Ang tanong, ano ang dala niya? ICC. Ayun, hindi ko kinikilala yan, Interpol. Madaling sabihin yun. Ngayon, pag-usapan natin, nung nakaraan kay Tatay Digong, mga partner, anong ginawa kay Tatay Digong? Ang sabi ho, dapat bago idiretso kung saan man yan, dalhin sa pinakamalapit na
korte. Yun ho. Kaya sakop pa rin po tayo, as long as nandito po tayo sa Pilipinas, dumaan muna dapat ito sa korte. Kaya ngayon kita Digong illegal yun Kidnapping nga, kidnapping. Hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. Ang tumayong korte po doon, Department of Justice, hindi po sila korte. Okay? So ngayon, ang pinaglalabanan dito, dapat ba may mangialam ang korte dito? Dapat. Para sa akin, dapat. Partner, tama kayo dyan. No? Hindi ako naniniwala rito na dapat nakikipagtulungan pa tayo. Issue po to ng jurisdiction. Nung araw, malinaw po yan si Boying Rimulya at saka to si BBM, kasama yung dating Solicitor General natin. Malinaw po sa kanila na ang Pilipinas ay yung ICC po ay wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Pero nagbago po ang lahat ng yan nung nagkaroon po ng very political to nung nagkaroon po ng nabiyak po yung UNITEAM, no? Nagbago bigla ng pananaw ito sila Boying. Sabi pa nga ni Boying nung siya po ay tinanong diyan sa Senado, may karapatan naman daw ng mga tao na magbago ng pananaw. Kaya yung pakikipagtulungan sa ICC partner, talagang usapin po yan ng politika. Pero kinakailangan po Supreme Court, no? Supreme Court, nananawagan kami sa inyo. Pagpasyahan nyo na yung mga nakapetisyon sa inyo. Katulad nung petisyon ng mga mag-anak ng Duterte na yung pong petisyon nila na pinadideklara na illegal, no? Illegal itong pagdadakip kay Tatay Digong papunta po doon. Nililinaw lang po natin na yung ICC po, ang question po dyan, jurisdiction. May jurisdiction pa po ba yung ICC ngayon sa Pilipinas? Kasi Wala na. matagal na po tayo. Kung kami lang po, ako, personally, pag tinanong nyo po ko, wala na pong jurisdiction kasi lahat ng eksperto nagsasabi na 2019 pa lang wala ng jurisdiction. Wala na. Ngayon, yung pinipilit po nila, hindi po namin maipagpipilitan sa inyo yan. Lalo na yung very willing. Very willing kasi yung gobyerno nating ipamigay yung mga tao rito. Sa totoo lang po, sa history po ng Pilipinas, ngayon lang po naganap. No? Sa lahat po ng period ng kasaysayan. Mula pa po nung panahon ni Magellan, ni Lapu-Lapu, hanggang panahon po ng Hapon, panahon ng Amerikano, panahon ng mga Katipunero, wala pa pong nagsuko. Hindi pa po sinuko yan. Yang mga walang sinuko ng mga Pilipino sa foreigner. Dito po nagaganap, dito tayo nakikipaglaban. Ito po ang pinakamalupit sa lahat na gobyerno natin. Tama! Partner, meron. Tama, nahuli ko. Dito, dagdag ko, partner. Dagdag. Sa ginagawa nila na ito, katigasan ng ulo nila no? Talaga ipinipilit nila nga manghimasok ang ICC sa bansa, mga partner, no? Ipinakikita lang, parang ipinakikita lang ng kasalukuyang administrasyon, mga partner, na inutil sila. Tama! Bakit naman inutil nakakapagpaano nga sila? Ha? Napapakulong nga nila. Bakit sila nakasandal sa ICC? Yun. Meron naman tayong sariling hukuman sa ating bansa. Partner, Ayan po. Pwede Kaya naman nga po, dito ikulong ang Correct. ating Pangulong Duterte. Correct. Dito ikulong sila si Senator Bongo tsaka si Bato. Kung talagang mapatunayan nila karapat dapat ikulong. Yeah. Partner, ito idadagdag Dito ko sa lang. ating bansa, sige, hindi yung sasandal sila sa ICC na para bagang hindi nila kayang litisin ang mga taong itong nasa listahan na ito para ikulong sa ating bansa. Inutil Tama, lang, partner. inutil. Inutil! Tama! Tumama ka din. Partner, Dagdagan ko na konti pa. sige, high blood baka sa local court pa rin yan Ah. kasi yan, kasama yan, issue Oo. number 3 na. Hindi, kasi ganito yan. Dito, dalawa ho ipapakita ko sa inyo, mga kapartner. Dalawang mukha po ipapakita ko sa inyo. Sige, Pag pinag-uusapan po rito yung pagtatanggol sa soberentiya. Una ho, dito po sa ICC, pangalawa, ito ang tatawag na South China Sea na tinatawag po nating West Philippine Sea. Ang tapang-tapang natin na inaangkit, atin yan, West Philippine Sea. Ang ingay-ingay natin dyan. Pero pagdating dito sa mga ICC na pinagkakanulupo yung kapwa po natin Pilipino, na pinababayaan lang po natin na dapat may sarili naman po tayong korte dito at dito po sa atin ay
gumagana po ang ating hustisya at ang korte, pinababayaan po natin na ang banyaga pa at pinamimigay pa natin ang ating kapwa Pilipino. Ang tawag po dyan, mga kabayan, ang tawag po dyan, alam nyo, makapili. Ayun. Alam nyo, makapili, panahon na nga po niyan. Kaya sinabi kong dalawang mukha ang pinapakita ko rito. Ano yung isang mukha? Sa West Philippine Sea. Matatapang. At tatapang ninyo. Oo. Tara, punta tayo doon. Mm-mm. Pero dito, sa ICC, halos magkaparehas lang po yan, parehas banyaga yan, dito, willing tayo na makipag-coordinate. Basta idaan lang sa Interpol. Paano, partner? Kung idinaan sa Interpol din yun, nung usapin, diyan sa, halimbawa lang diyan sa flood control. Hindi. Ano? Diyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Kung may Oo. mamagitan dyan na hindi pwedeng tanggihan ng Pilipinas kamukha ng Amerika at sabihin ng Amerika, Mr. Bongbong Marcos, wag mo nang pakialaman yung West Patay. Philippine Sea. Naloko na. Di ba? Ano mangyayari sa atin? Di ba? Pinakikita ko lang po sa inyo na sana may paninindigan tayo at pakiusap ko po, wag nyo pong ipagkanulo. Iisa lang po ang hudas. Wag nyo nang paramihan pa. Wag nyo nang ipagkanulo ang Pilipino sa kapwa sa ibang bansa. Ano sabi mo? Isa lang ang hudas? Hindi, dumami na ngayon. Dumami. Dumami na ngayon. Dumami na. Partner, dagdag ko lang tayo tayo na Interpol. Sinasabi natin si Pangulong Duterte nakulong sa pamamagitan ng Interpol. Wala akong nakitang hindi Pilipino doon, partner. Pilipino rin yun. Sinabi lang Interpol sila, Pilipino rin yun. Ang buong akala ko sa Interpol, partner, Mga tisoy. mga Interpol, talagang Interpol na international police. Pilipino lang din yung mga yun. Akala ko nga tisoy, si Tori humuli. Si Tori ba? Interpol ba si Tori? Mukha ba tisoy, Alam ko si Tori. Partner, may issue pa to Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ng Malacanang kanino at sino ang may-ari nung pinagsakyang eroplano kay Tatay Digong. Yun, hindi nga nila maibigay yun kung sino may-ari nun mukhang- Pero may mga lumalabas na kwento-kwento. Kanino daw? Kay ano daw? Kay Kay Mr. T. Mr. T? Sabihin mo na kasi. Sabihin mo na hindi kasi. yata. Mr. Tambaluslos. Ayun. Kay Martin na lang Hindi kay hindi kay ko Kala ko si Mr. T talaga yung A-team Hindi. Yan. Partner, punta na tayo rito. Ugnay rin yan, no? Kaugnay. Ang point lang natin dito, wag nyo isurrender. Hayaan nyo yung mga Pilipino rito. Magpakahirap sila kung gusto talaga nila. Correct. Tignan nyo po yung kaya po yung ICC, kaya po wala silang police. Dahil po umaasa po sila sa pulis ng member na bansa. Yun. Hindi nga tayo member Kaya ang daming issue po nito. Ayun na nga nakakalungkot, din na tayo member, pero napapasunod ang mga pulis natin. Correct. Halimbawa, partner, eto bansa mo. Kaya walang pulis yung ICC kasi yung pulis ng bansa na yan ang huhuli sa iyo. Yun. Mautusan niya ng ICC dahil tayo yung member. Kung hindi tayo member, sino mag-uutos? Totoo ba na may Interpol talaga yung kita Tatay Digong dati? Ewan ko rin sa mga yan. Ang ganda ng sinabi mo, Pater Bats, walang pulis ang ICC. Correct. Ngayon, ang nag-uutos lamang ang ICC sa isang bansa Na member niya. na miyembro niya na may pulis. Hindi nga tayo member Hindi na nga tayo miyembro. Yun na nga yung ba't malaking napapasunod? usapin dyan. Ba't napapasunod? Kaya dapat ang Korte Suprema, nakikiusap na kami, Gumalaw na. i-declare nyo na illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digo. Kasi may petition na yung mga anak ni Duterte. Tsaka Hanggang- partner, tagal, dapat din, kumilos din talaga ang Korte Suprema na Kasi- itong panibago na naman na listahan, nahuhulihin na naman yan, illegal pa rin yan. Dapat magsalita na ang Korte Suprema, kumilos na sila. Kasi mahirap na, madagdagan na naman ang mga Pilipinong dadalhin sa ibang bansa na hindi na makarapat-dapat. Correct. Partner, ICC, kailangan igalang ang mga lokal na korte ng Pilipinas yun naman pala, versus Go at Bato. Yan po ay ayon kay Lacson. Alam nyo naman si Lacson, maya na. mamaya mo puruhan, mamaya. Eto partner sabi po rito, hindi natin basahin to lahat, yung mga mahalaga Yung mismo na lang. sinabi niya na. Our local courts must be respected. If there is an arrest warrant from the ICC or foreign court, it should go through our local court, which will issue a corresponding order to implement the foreign entity's arrest warrant.
Yan po ang sinabi Ang ni ganda Senate ni- Teka lang, Oh, partner. sige, tuloy mo muna. Cool ka lang. Cool ka lang. Sige, yan muna. Kaya nga. Ano po ang masasabi nyo riyan? Mapapahaba Teka, tayo. teka. Referee muna ako sa inyong dalawa. Ayan. Kalma lang. Sabi ni Ping Lacson, Yan. kinakailangan kung meron mga court order mula po sa dayuhang korte, idaan muna yan sa local court. Partner. Ang ganda ng sinabi ni Ping Lacson, partner. Sa sa tila palpak niyang komite sa Senate Blue Ribbon Committee. Bumawi rito. Dito lang ako nasiyahan sa mga sinabi niya na ito. Sana tuloy-tuloy itong paninindigan mo, Senator Ping Lacson, patungkol dito sa sinabi mo na ito, ha. Sana wag magbabago sa bandang dulo. Kasi alam na ng mga Pilipino kung paano kayo naging senador sa mahabang panahon na ngayon ka lang nasira sa tao dahil sa Blue Ribbon Committee hinawakan mo na ayon pa nga sa ibang mambabatas na walang direksyon di umano yung inyong komite. Yan. Correct. Partner. Partner, Dan. kumbaga sa billiard, ito si Ping Lacson, alam mo ano siya? Ano? Tamang bola. Tiririt. Hindi, tama bola. Ha? Tama bola. Mm. Anong sabihin, tama bola, minsan nakaka-shoot, minsan hindi. Oo. Ayan, kaya tama bola to. At ako ho, dito dapat ipagtanggol nyo naman yung mga senador. Ayan. Lalong-lalo na pinag-uusapan dito, banyaga na ho ang kalaban. Sabi ko nga ho, lagi ko nga ginagamit dito, pagka sa West Philippine Sea, tatapang ninyo, meron pa kayong, ang tawag doon yung, pinapalayas pa dito yung ambassador ng China. Persona non grata. O yun, persona ng grata. Pero dito, mga senador kayo, dapat panindigan nyo to. Okay, pag-usapan natin ito. Totoo naman po, dapat kinakailangan may kapangyarihan po ang local court sa mga ito. Dapat dito pa lang, susuriin pa lang ito. Dahil number one ho, may umaandar ho ang batas ho natin dito. Hindi ho sira. Paliwanag lang natin ang ICC ho, nangihimasok lamang sa isang bansang hindi na po gumagana ang batas. Yun. Okay? At wala pong hindi po established ang kanilang gobyerno. Ang sa atin dito, partner, ang Pilipinas Matatag. po, established po ito. Oo. Pero para sa akin, kamukha nito, bakit nasama si Senator Bongo? Noong nakaraan, si Senator Bato. Partner, sabi nga ng isang kaibigan ko, shoutout nga pala kay Dr. Edmaniti, partner, sabi niya sa amin, ito ay isang uri ng destabilization sa mga Duterte, sa mga senador ng Duterte. Akala naman nila, porque mauubos nila yung mga senador ng Duterte, may impeach nila si BP Sara. Nagkakamali kayo. Kahit nga ma-impeach, partner, marami pa mga Duterte Correct! pwedeng tumakbo. Oo, naman. Kala nyo, Kala nyo, partner, sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo. Lalo na yung sinabi mo na dapat papasok lang yung ICC kung walang umiiral na korte rito. Batas. Talagang wasak yung, Wasak ang, yung ating oh. judicial system. Afghanistan, punta siya. May pero yun, partner. May pero. Kung tayo ay member lang. Kung member lang. Hindi tayo member eh. Kaya yan yung problema talaga natin. At Ay! partner pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo miyembro. So kung hindi tayo miyembro, ngayon wala na silang jurisdiction para pumasok pa dito. Correct. Ako magbibigay lang ko ng konting dito kay Lacson. Alam mo, Lacson, lahat ng sinasabi mo laging maganda. Ang problema namin sa katulad Maganda niya, rin siya. maganda naman talaga lahat ng sinasabi niya. Pero mo dapat dumaan. Kaso pakikinggan ka ba pag meron ng ICC warrant Ayun of lang. arrest? Oo. Sino ka para, kumbaga, lahat to partner, magtotohanan po tayo, no? Senator Lacson, mawalang galang na po. Pero sausaw lang po to. Sinasawsawan mo lang yung issue. Correct. Wala ka naman talagang papel dyan eh. Totoo. Hindi ka kikilalanin dahil nagdeklara na si Anticlair na pagka dumating yung ICC warrant of arrest, makikipagtulungan sa Interpol ang mga Maliwanag ang Correct. gobyerno. Maliwanag ngayon, Ang partner. linaw na yun eh. Oo. Ito, yung lahat ng sinasabi nyo, salita lang po yan. Papogi. Papogi lang yan, Pawalang sausaw yan. lang. Mm. Buti pa, lahat sinausawan mo eh. Senator Lacson, mawalang galang na po. Alam mo, itiko mo ang bibig
yung tunay mong trabaho ang sausawan mo. Ayun. Partner, sabi ni Erice, ni Congressman Erice, ito ang pinakamalaking pagnanakaw sa gobyerno, itong naranasan natin ngayon. At ang susi po dyan, Blue Ribbon Committee. Mhm. Yun yung pinamumunuan mo. Lahat sinausawan mo. Meron ka pa yung sa China, may salita ka rin dun. Lahat to salitaan lang to eh. Bakit hindi mo sausawan yung sarili mong trabaho? Dun ka kinakailangan. Partner, di ba? Correct! Tama! Tama! Hindi, partner, daragdag ako. Alam mo ba, Dagdagan sabi pa. partner, Ah. ito ang sabi ho mga kababayan ni Erese. Ano mo sabi? Di ba, yung sinasabi ni Erese, ito yung pinakapalpak na talagang binanata niya, partner, itong si, ito. Pero itong si Erese, sabi niya, pinakapalpak ito, sabi niya, wala naman to. Kumbaga, pa-optics lang ito. Sinabi ni Erice yun? Oo. Siya nga content ko kanina eh. Ah, ganun? Anyway, eto na. Partner, walang pinagkaiba ito. Kasi sabi ko nga, iba ho ang sinasabi ng gobyerno sa ginagawa. For example, bibigyan ko ng halimbawa. Masingit ko lang ho ng konti, Mm. although, alis muna ako ng konti ho doon kay Lacson. Lilis lang ako ng konti. Ang mabilis lang po to. Sabi dito, tinanong po si Claire Castro tungkol po sa confidential fund, sa 1 billion confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sagot niya? Ang confidential fund po ay hindi po dapat tinatanong yan sapagkat wala pong resibo yan. Kaya nga po confidential fund yan. No, tapos? Hindi ba pinag-usapan natin kanina Oo, yan, tapos, KPL? sige. Bakit yung kay BP Sarap, hinahayaan ninyo Ah. na kalkalin yung kanyang confidential fund? Ah. Yung kay Bongbong Marcos na tinatanong, 1 billion. Ah. Kay Inday Sara, 125 million. Ah. Hinahanapan nyo ng resibo, pinababayaan ninyo. Ano tawag doon? Di alam mo na. Anong alam mo na? Ako, diretsahin ko. Sige, diretso mo nga. partner. May saltik to. Ayokong banggit. Partner, sumagot si Senator Bongo Ayan kasi na. siya yung Ayan na. neutral to eh. Mm-mm. Throughout my career, I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our people. I will not allow these baseless accusations to distract me from responsibilities as a duly elected senator of the Republic. My focus remains steadfastly on serving the Filipino people, particularly the poor and vulnerable. Tama. Ito rin po, sumagot din po yung partido nila. Partido Demokratiko Pilipino strongly condemns the non-stop transgression by the International Criminal Court into the sovereignty of the Philippines by continuously bringing illegal criminal indictment in contravention of the international law against officials elected by the Filipino people. We are ready to fight for our dignity and independence as a nation vigorously and with legal means at our disposal. Partner, maikli lang. Tama yan. O, Senator. pwede mo pala habaan. Baka seryosohin mo yung maikli lang. Dito lang ako kay Senator Bongo, yung mga sinabi niya. Tama yung ginagawa niyo po. Naging sinabi ho ninyo, Senator Bongo. Focus lang po kayo sa kung ano po ang trabahong makatutulong po sa ating mga kababayan. Yang mga aligasyon sa inyo ngayon, aligasyon pa lang yan. Mahirap pang patunayan yan. Baka nga wala pa silang ebidensya dyan eh. Baka nga talagang tinatakot lang kayo. Nagnanais lang silang gipitin kayo o kung ano man dahil na eto partner, natatakot sila baka mamaya biglang dumami itong minority, no? Baka madagdagan mula sa minority. Tuloy mo lang, Senator Bongo, yung ginagawa mo pagtulong sa mga kababayan natin mula pa noon hanggang ngayon. Saksi kami. Marami ka nang natulungan. Huwag mong sasayangin yung panahon sa mga aligasyon sa inyong walang katotohanan. Marami pa rin naniniwala sa inyo, Senator Bongo. Lalong-lalo na ang mga DDS na taga-suporta ng ating Tatay Digong. Okay, partner. Gusto ko lang pong magbigay ng konting trivia sa atin hong mga nanonood ngayon. Noong panahon po ni FEM, Ferdinand Edralin Marcos, halos lahat po ng mga congressman at mga senador, halos po mga kababayan, halos nawala po sa linya. Kamukha po ng mga senador
na noon ay napunta sa Estados Unidos kasama po si Ninoy Aquino. Tingnan natin ang nangyayari ha. Yung mga lahat ng mga kumokontra nung panahon po ng matandang Marcos, halos napawalapot na napatalsik po sa Pilipinas, napadala po sa ibang bansa. Ngayon, in the present time, pansinin po ninyo, same din po ang nangyayari. Aba, ano po ba talaga ang motibo nito? Ang nakikita ko rito, tumbukin na po natin to, lahat po ng mga oposisyon laban po sa gobyerno ni Marcos o lahat po ng mga Duterte Black ay elimination po. Eliminated po. Gusto po lang talagang linisin, tanggalin para wala na pong kumukontra. Sa kanila kasi, tingnan po nyo, yung pong mga dilawan, na mukhang popo, kakampi na po nila. Yung mga pinklawan, kakampi na po nila. O eto mga nagpapanggap na kamatayang black, hindi naman po lang makundi. Nakita nyo, bigla hong nagfile ng impeachment. Dati-dati pag nagkakaganyan, tignan nyo ang ginagawa nila, walang humpay po. Ang ginagawa po nilang rally. O di ba? Pero ngayon, tahimik na sila. Yun. Mas maingay pa sila doon sa kay Plabi na favorite ni Prof. Badong. So makikita po natin yung kasaysayan ay nauulit po dito po sa anak. Kaya nga ito mga partner. Yung nakikita ko po dito mga partner, wala po siyang pinagkaiba kung paano po i-persecute. The persecution from the old senators. Yung po na mga naunang mga senador nung panahon po ng ama, at ngayon nauulit po ang persecution sa mga senador po na ngayon na nangungwestiyon po dito po kay sa anak po ng Marcos. Anyway, mga kabayan, kay Senator Bongo, Senator, sabi nga ni Kaufman, sabi niya, wala pa naman ako na kukuha ng warrant of arrest, sabi ni Kaufman, at wala ito. Baseless nga, sabi nga ni Kaufman. Baseless po to, at kumbaga sinasama lang yung kanila hong pangalan, partner.